Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Yun lang po at maraming salamat. Mag-umpisa na tayo. Magandang araw, Sir Casper, at sa inyong mga taga-subaybay. May mga nagtataka at maguguluhan sa aking isasalaysay ngayon. Pero gusto kong imulat ang inyong mga mata sa hiwaga ng mundo natin. Mahirap mang paniwalaan, pero nangyari ito sa mismong anak ko. Mahirap mang unawain pero kailangan kong maging totoo. Lalo't saksi kami ng asawa ko sa pangyayaring mahirap tanggapin bilang magulang. At ang ating pagtanggap sa hiwaga ng buhay ay makakatulong upang mamuhay tayo ng mapayapa. Dito ko sisimula ng lahat. Tawagin niyo na lamang po akong Lando. Naninirahan sa probinsya ng Catanduanes. Dito na ako isinilang at maging ang napangasawa kong si Rita ay taga rito din. Bumuo kami ng pamilya at ang naging anak namin ay iisa lamang. Babae ito. Ang pangalan ay si Yaying. Sabi nila, special child daw ito dahil isip bata at late bloomer, ika nga ng mga matatanda. Pero matino naman at nakapag-aral hanggang sekundarya. Matalino naman ito at magalang na bata. Talaga lang gano'n na ang katauhan ng aming anak at tanggap na namin yon. Kung yun talaga ang ibinigay ng Diyos sa amin. Bata pa lang ito ay nahahalata na namin na huli nga ang kanyang isipan kumpara sa kanyang edad. Marami man ang nagtataka pero para sa amin ay sapat na iyon. Ang mahalaga ay matalino ito. Kahit kakaiba siya sa kanyang mga kaedad at mahal na mahal namin ang anak naming si Yaying. Pero nang magdalaga na ito, para bang tumigil ang mundo nito at ayaw na niya sa maraming tao. Naisip ko baka dahil binubuli siya sa kabayanan at baka nasasaktan na ito sa kanya mga naririnig. Kahit naman sinong tao ang makakarinig ng masasakit na salita, ay talagang lalayo para sa kapayapaan. Sobra na ang mga tao sa kabayanan. Halos pinapamukha nila sa anak ko na hindi ito normal. Medyo nasa bukid kasi kami at malayo sa kabayanan. Pero lumaki naman siyang masaya sa ganung buhay. Saksi kaming mag-asawa na kahit hanggang sekundarya lang ang naaabot ng anak namin. Ang mahalaga, hindi ito mangmang. Ayaw na rin kasi niyang mag-aral, kaya hindi na namin pinilit. Ang mahalaga, marunong itong magsulat at magbasa. Masaya na kaming mag-asawa doon. Minsan pa nga mismong kamag-anak namin ang nambubuli sa kanya. At tuwang-tuwa sila nang makitang umiiyak ang anak namin. Napakasakit sa aking pakiramdam. Oras na tumulo na ang luha ng anak ko. At buhat nga noon, napuna na lang namin. Buhat tumigil itong mag-aral. Lagi na itong nakatambay sa burol. Halos araw-araw siyang nagpupunta doon. At dahil pag-aari ko naman ang lugar ng burol, hinayaan ko na lang. At sa di kalayuan naman, ay doon naman ako naghahabi ng abaka namin. Yayeng, ano ba anak? Ano ba ang meron sa burol at lagi kang nandun? Halos araw-araw ka na doon ah. Tanong ko noon isang beses. Itay, masaya ako doon. Tsaka wala naman tayong TV. Wala akong cellphone. Naiinip ako dito sa loob ng bahay. Doon, may nakakausap ako at masaya ako doon. Ay nako, ayan ka na naman Yaying. Ano na naman yan? Lagi mong banggit na may nakakausap ka sa burol. Magdasal ka nga anak bago umalis ng bahay ha.
Saad naman ang asawa ko. Ano nga ba yun, Rita? Ikaw nga ang naiiwan dito sa bahay na kasama ng anak natin ah. Sino ba ang kasama ni Yaying sa burol? Pilit kong tanong sa asawa ko. Abay, wala naman akong nakikita, Lando ha. Minsan sinusundo ko yan sa burol. Wala naman siyang kasama doon. Hayaan na natin. Hindi ka na nasanay sa anak mo. Bata pa yan, may kausap na hindi natin nakikita. Tanggapin na lang natin na ganyan na talaga siya. Saad naman ng asawa ko. May pag-aalinlangan man ako. Pero ano nga ba? Ano nga ba ang magagawa ko? Bata pa ang anak ko. Alam kong may kakaiba na sa kanya. Masaya na ako at napagtapos namin ito hanggang sekundarya. Kahit binubuli ito ng kanyang mga kaklase, ang mahalaga, nakatapos ito kahit papano sa high school. Tuloy lang ang buhay namin at para sa aming mag-asawa, yun na siguro ang kapalaran ng anak namin. May sarili itong mundo at kung doon ito masaya, ay hahayaan na lang namin. Pati mga kaibigan namin ay nag-aalala na kay Yaying. Palibot kasi kami ng bundok at maraming kwento ang aming lugar na mula pa sa aming mga ninuno. Marami na rin ang nagpapatunay na ang lupain ko sa may burol ay may nakatira di umanong engkanto. At mababait daw ito at hindi nananakit ng tao. Kwentong barbero nga ika ng ilang kabarangay ko. Pero sino nga ba namang ordinaryong tao ang agad na maniniwala? Nung unang panahon siguro, pero sa ngayon, malabo nang may maniwala. Maging ang aking matalik na kaibigan at ninong ng anak ko ay nag-aalala na din sa inaanak niya. Paring Lando, hindi naman sa nangingialam ha. Pero ang anak mo kasi araw-araw nasa burol. Natatanaw ko. Pagsabihan mo yun ha. At tanda ko pa paring Lando, nung nabubuhay pa ang inang kong albularya, may engkanto daw na nakatira doon sa may puno ng balete. Sabi-sabi, pati ng ilan nating kabarangay, may nakikita daw lalaki doon. Magandang lalaki daw at engkanto daw yon. Wika ng kumpare ko. Nakasama ko sa bukid. Ay sus, paring Ray naman. Nagpapaniwala ka pa ba sa ganung mga kwento ngayon? May cellphone na at computer na tayo ngayon. Ano ka ba naman? Narinig ko na rin yan noon sa tatay ko. Bata pa ako noon, baka taong 1980 pa. Pero sabi-sabi lang nila yon. Sagot ko naman sa kumpare ko. Bahala ka paring Lando. Ang akin lang ay alagaan mo ang anak mo. At babae ito. At dalaga na. Malaking bula si Yaying. Baka mamaya magustuhan niya ng engkanto. At saka ka magsisi. Hindi ako nagkulang ng paalala sa iyo ha. Sa sinabing iyo ng kumpare ko, inaamin ko na nag-aalala ako para sa anak ko. Babae nga naman ang anak ko at baka mapahamak ito. Totoo man o hindi ang kwentong kutsero ng matatanda noon tungkol sa engkanto sa puno ng balete. Pero nakakabahala din naman. Kahit pagasgas na ang kasabihang ang puno ng balete ay tirahan ng mga engkanto. Ewan ba? At para sa akin, gawa-gawa lang ng mga lolo at lola namin ang ganoong kwento. Dahil dito na ako tumanda at wala naman akong nararamdamang kakaiba. Basta't para sa akin, ang mas nakakatakot ay ang malalakas na bagyo na dumaraan sa bayan namin. Kinalakihan ko na ang mga super bagyo na akala mo'y katapusan na namin, oras na dumaan ito sa bayan namin. Para nga sa amin, ito ay pangkaraniwan na lamang at hindi na dapat katakutan. Dahil nga napaisip din ako sa sinabi ni paring Ray, sinabi ko iyon sa asawa ko. Tinawanan lang ako nito.
Taga rito rin kasi ang angkan niya at hindi rin sila naniniwala sa ganong kwento. Kahit pa noong bata pa ako, lagi yung panakot sa amin ng lolo at lola namin. Lando, katatanda na natin. Gusto mo bang ngayon pa lang tayo maniniwala sa mga engkanto na yan? Matakot ka sa buhay na tao at sa darating na bagyo na may kasamang ipo-ipo. Yun talagang nakakatakot. Napaisip ako sa opinyon ng asawa ko at may punto nga naman ito. Kinausap ko pa rin ang anak ko at baka sakali na matatakot ko ito. Dahil nga isip bata pa ito at ang aking pag-aalala sa kanya ay bugso ng damdamin ng isang ama. Mahirap magkaroon ng anak na parang special child. Wika nga ng mga kamag-anak namin, kulang-kulang daw si Yayeng. Kahit pa mahirap sa pagkaramdam na hindi nila tinatratong tao ang anak namin, ang mahalaga na ipapakita namin ni Rita na mahal namin ang anak namin at iyon ang mahalaga. Yayeng, may engkanto daw sa burol sa puno ng balete. Ika'y magtabi-tabi ha pag napapadaan ka doon ha. Doon ka pa man din nadaan sa tabi ng punong iyon. Ika'y mag-ingat anak ha. Wika ko pa habang kita ko ang anak ko na patungo na naman sa burol. Hindi na ako nito nilingon at nagtatatakbo na papalayo. Diyos ko, gabayan mo po ang anak ko. Dasal ko. Dahil ewan ko ba, nag-iba ang aking pagkaramdam na mga oras na yon. Hindi naman magubat masyado ang lugar namin kahit pa medyo bukid ito. Madalang ang mga puno dahil nga tamain kami ng bagyo. Kukonti ang nabubuhay na malalaking puno. Malaki ang aking lupain at halos kukonti nga ang puno. Tanging baletay lamang ang makikita sa mismong burol na pag-aari ko. Mas marami ang baging at burol at matatanaw na ang dagat at bundok. At sa ibabang bahagi naman ang taniman ng abaka ko. Mataas ang lugar namin at maganda ang tanawin. Marami ding dumadayong turista. Kahit patamain nga kami ng bagyo at matatalim na kidlat. At sanay na kami sa ganong klima. At kahit pa ang nasasakupan ng lupain ko na namana ko sa mga magulang ko ay puro burol. Para sa akin, maswerte pa rin ako at may sarili akong lupain. At andun nga ang tambayan ng anak ko, ang burol, at ang puno na nadadaanan niya. Hindi ko na pinatay dahil lumaki na ito at puno nga ng balete ang tawag namin dito. Matagal na ang punong iyon sa lugar ng burol. Buhay pa ang mga magulang ko, ando na iyon. At pilit iyong pinapaputol ng itay, pero nabubuhay muli ito. Siya ang kalakihang puno sa lugar at kinakatakutan tuloy ng mga dumaraan. Abaka ang aming kinabubuhay sa lugar namin. Malawak ang taniman ko ng abaka sa ibaba ng bundok. At araw-araw, ganoon ang trabaho ko. May mga parokyano na ako at ang iba galing pa sa ibang lalawigan. Kilala na ang pamilya namin pagdating sa magandang kalidad ng abaka. Masaya ako dahil doon ako kumukuha ng kabuhayan. Kahit sapat lang sa aming tatlo, ay masaya na ako bilang ama ng tahanan. Pinipilit ko namang makaipon pangbili ng TV para sa anak ko, para hindi na tumambay sa burol. Sorpresa ko sana sa kanya at malapit ko nang mapunan ang halaga ng TV. Mga ilang linggo pa ay mabibili ko na ito. Nakikita ko naman na masaya ang anak ko kahit wala kaming TV. Pero gusto ko pa rin magkaroon kami ng kasangkapan kahit TV man lang. Lumaki na si Yayeng na kahit radyo ay wala kami. Kaya malimit itong maliitin ng kanyang mga pinsan. Ang napangasawa kasi ng mga kapatid ko ay medyo may kaya sa buhay. At nasa Metro Manila na ang iba. Kaya ako lang ang mahirap sa magkakapatid namin.
Anak, malapit na tayong magkaroon ng TV. Sana pag may TV ka na, huwag ka nang tatambay sa burol ha. Itay naman ang killjoy mo. Masarap ang hangin doon sa burol. Marami akong kalaro at mga kaibigan. Tsaka, huwag ka nang bumiling TV. Bigas at mga ulam na lang po, itay. Yayeng, ayan ka na naman ha. Kundi lang kita anak, baka matakot na ako sa'yo eh. Itay, bakit po hindi nyo kayang tanggapin na ganito na talaga ako? Mas masaya na po ako sa mga bago kong kaibigan. Tanggap nila kasi ako at hindi binubuli. Hindi katulad sa bata na mga nasa bayan. Binubuli nila ako. Anak, maunawaan mo naman sana kami ng itay mo. Wala naman kaming nakikita na tao sa burol. Tsaka kung marami kang kaibigan, taga saan sila ha? Tanong naman ng asawa ko na nag-aalala na rin sa anak namin. Basta po inay, magtiwala lang kayo sa akin. Wala po akong ginagawang masama sa burol. Ano pa nga ba ang aming magagawa? Wala naman kaming nakikitang masama sa ginagawang pagtambay ng anak namin sa burol. Hanggang sa isang araw noon may paparating na bagyo. At dahil may paparating na namang bagyo, abala na ako. At hindi ko na nalalaman pa ang ginagawa ng anak ko. Kailangan kasing maganda pag may warning na ang pag-asa. Nasanay na kami sa ganong senaryo. Talagang pinaghahanda namin, pagkain, panggatong, basta lahat-lahat na nakakailanganin namin. At doon nga hindi na nga nagsalita o nagkukwento ang anak ko mula nang kausapin namin ito. Pinaglihiman na niya kaming mag-asawa. Hinayaan na lang namin si Yayeng. Tuloy lang ang buhay at wala naman kaming ibang pagpipilian pa. Ang kagandahan lang talaga sa lugar namin, kahit daanan ito ng bagyo, ay ang magandang naming tanawin. Kahit pakakatapos lang dumaan ang malalakas na bagyo at kahit hindi papatag ang lupa at maraming burol, napakaganda namang pagmasda ng kapaligiran at ang tourist spot ay hindi kalayuan sa lupain ko. Kaya hindi na ako nagtataka sa anak ko. Kahit special child ito at walang kaibigan, para sa kanya, nasa burol ang kanyang mga kaibigan na siya lang ang nakakakita. Ang akala kasi namin noong una ay imahinasyon lang niya talaga. Kaya pinagpalagay namin na para sa akin malaking tulong sa kanya ang aming kapaligiran. Doon umiikot ang kanyang mundo at kita ko naman na masaya ito. Kaya okay lang. Ang mahalaga naman na uunawaan namin siya. Bawat uwi ko nga ng bahay, agad ko itong hinahanap at kinukumusta. Yayeng anak, may parating na bagyo ha. Bukas pag walang araw pagising mo, huwag ka munang pupunta ng burol ha. Makinig ka sa akin anak. Itay, kahit naman may bagyo, safe po sa burol. May malaking bubong doon at may malaking puno na sisilungan ko. Tsaka sabit ng mga kaibigan ko, mahina ang bagyong parating, kaya wag kang mag-alala itay. Malaking bubong? Yayeng, ayan ka na naman ha. Wala namang bahay doon ha. At paano nalaman ng mga kaibigan mo na mahina ang bagyo? Ay anak naman. Tsaka wag matigas ang ulo anak ha. Makinig ka sa tatay. Hindi ko na lang pinansin ang kanyang sinabi. Kahit sa kaloob-looban ko, hirap na hirap ako. Pilit kong itinatago ang aking pag-aalala dahil kailangang maging matatag ako. At yun nga, inaasahan na namin ang bagyo. Dumaan nga ito at tama nga ang anak ko. Mahina lamang ito at halos isang araw lamang at lumabas na ang sikat ng araw. Rita, bakit ganon? Tama ang sinabi ni Yayeng. Mahina nga ang bagyong dumaan.
Nakakapagtaka naman. Sino ba ang mga kaibigan ng anak natin? Lando, natatakot na ako para sa anak natin. Baka mamaya, pinaglalaruan na ito ng mga engkanto sa burol. Walang laban ang anak natin dahil alam naman nating dalawa na, isip bata pa ito. Dahil doon, nagplano kaming mag-asawa. Nasusubukan naming bantayan ang bawat galaw ng anak namin pag nasa burol na. Pati trabaho ko ay naabala dahil ilang araw ding patago kaming nagmamanman sa burol. Pati mga malalapit sa amin na mga kaibigan at mga kamag-anak ay natuto na ring subaybayan ang kilos ng anak namin pag nasa burol na. Ang ibabang bahagi kasi ng burol ay daan ng lahat patungo sa ibaba ng bundok. At andun lahat ng aming hayop at taniman ng abaka. Kaya tanaw na tanaw nila ang pwesto ni Yayeng. Pre, wala namang masyadong kakaiba. Basta napupuna namin. Nagsasalita mag-isa si Yayeng at parang may kausap talaga. At sanay na kami sa kanya sa ganun. Ganun naman talaga ang anak mo mula bata pa, di ba? Hindi na iba sa akin ang inaanak ko. Hayaan nyo na lang. Ang mahalaga masaya ang anak nyo. Lahat ay ganun ang puna nila. Maging iba pa naming kamag-anak. Kaya buo na ang pasya namin na hayaan na lang ang anak namin. Aalisin na namin ni Rita ang pagdududa sa anak namin. Hanggang sa taon na ang lumipas at wala namang nangyaring masama kay Yayeng. Bagko sumigla ang katawan nito at naging mas masayahin pa nga. Salamat naman sa Diyos at mali ang ating iniisip sa anak natin, Rita. Kahit papano, maluwag na ang aking kalooban. Nakakapagtrabaho na ako nang walang iniisip na masama para sa anak natin. Ewan ko, Lando. May kutob pa rin akong kakaiba. Babae ako, Lando, at isang ina. Parang may mali talaga eh. Sagot naman ng asawa ko. Magdasal na lang tayo, Rita. Dahil hindi ko matatanggap kung may mangyayaring masama sa anak natin sa burol. Hindi naman kami manhid na mag-asawa. Habang tumatagal, may nararamdaman kaming kakaiba sa anak namin. Kahit sa gabi, naririnig namin na may kausap ito sa loob ng kanyang kwarto. Pag naman aming biglang papasukin ang kwarto nito, wala naman kaming makitang kakaiba. Bakit po, Inay? Nakakagulat naman po kayo ni Itay. May problema po ba? Anak? Sino ang kausap mo? Gabi-gabi naming naririnig na may kausap ka. Anak, natatakot na kami ng Itay mo. Pero hindi na kami sinagot ni Yayeng na dati namang nagkukwento pa ito sa amin. Ngayon, ayaw na niya kaming sagutin at iyuyuko na lang ito at hindi na kami pinansin pa. Araw-araw, nakikiusap ang asawa ko sa anak namin. Kahit sa kanya na lang magkwento sana si Yayeng. Pero muli, nakatungo lang ang anak namin at ayaw nang magsalita. Hanggang sa isang umaga, habang nag-aalmusal kaming mag-anak, nagulat kami nang magsalita si Yayeng at nakatingin ito sa kawalan. Itay, ipasok mo po ang mga hayop mo dito sa bakuran natin at ang mga abaka mo, hakutin mo dito sa balkonahin natin. Bukas po, may malakas na lindol at may super bagyo na dadaan. Biglaan ito, Itay. Nakakatakot. Malakas ang ulan at hangin. Mag-stock tayo ng bigas at tubig. Huwag kayong mag-alala, Inay. Ligtas tayo dito sa bahay. Yayeng, nagagalit na ako ha. Ano na naman ba yan? Ha? Kabi ba ng nanay mo ay gusto mo nang mamatay ha? Sigaw ko na nun. Itay, huwag ka pong magagalit sa akin. Sinabi lang iyan ng mga kaibigan ko. Parusahan mo po ako pag hindi nagkatotoo. Mahal ko po kayo ng inay. Ayaw ko po kayong masaktan. At umagulgol na ng iyak ang anak ko.
na parang bata. Anak, nagulat lang ang itay mo. Hindi naman kami nagagalit. Tahan na, kumain na muna tayo ha. Pero patuloy pa rin sa pagsasalita ang anak namin. Sabihan mo ang ninong at ilan nating kamag-anak na nasa bundok, itay. May landslide po mamayang gabi. Pwede mamayang hapon na po magaganap dahil sa lindol. At mag-ingat kamo sila. Itay, pakiusap po. Kumilos na kayo. Pagmamakaawa ng anak ko sa akin. Ewan ko ba? At agad nga akong tumayo at hinakot ko ang aking mga abaga at ang mga hayop ko. Inipon ko sa aming bakuran. At lahat ng madadaanan kong kabarangay ko sa bundok ay sinabihan ko. May naniwala at may hindi naman. Yung iba pa nga ay tinatawanan pa ako. Sana maalala niyo to sa mga tumawa. Ewan ko sa'yo, Lando. Sa'yo pala nagmana ang anak mo. Sa init na iyan magkakaroon ng bagyo. Sira ba ang ulo mo? Sigaw ng ilang kabarangay ko. Ang ninong naman ni Yayeng ay naniwala sa akin at dali ang hinakot din ang kanyang mga abaka sa bahay nila. At ang kanyang mga hayop, inihabilin niya sa bakuran ko. Bumili kami ng bigas at mga dilata at tinapay at dalian na kaming umuwi ng bahay. At wala pang ilang minuto na nakakapasok ako ng bahay namin. Nagsisigaw na ang anak ko at umiiyak ito. At sinabing magdasal kami at dumapa sa sahig namin. Itay, inay, dali kayo. Dumapa tayo sa sahig natin at magdasal tayo. At nangyari nga ang kinakatakutan ng anak ko. Isang malakas na lindol na tumagal din ng mga ilang segundo na aming nararamdaman. Rinig namin ang malakas na dagungdong ng lupa na para bang guguho ang kabundukan. Pagkayari nito ay parang umaalon ang lupa. Sumisigaw at umiiyak ang anak ko at sinasabing may mga nadaganan daw na mga bahay at tao sa may bundok malapit sa amin. Itay, nakakaawa. May mga bata po. Natatakot naman akong lumabas at puntahan ang kabundukan. Baka may aftershock pa at baka mapahamak ako. Pero hindi na ako makataas at narinig ko na ang boses ng ninong ng anak ko. Pare, si Manong Kaloy, natabunan ng lupa ang bahay nila. Tara, tumulong tayo at nanawag na ako ng taong barangay. Itay, uuwi ka kaagad ha. Sabihan mo sila na bukas may bagyo pa. Mag-iingat ka, itay ha. Sigaw ni Yayeng. Sa mga katanduanes na tinamaan ng lindol pagkatapos sa bagyo, alam niyo kung anong taon ito nangyari. Bihira ito, di ba? Please lang, huwag niyong sabihin ang eksaktong taon ha. Although sa mga mag-research baka meron naitala na ito. Kasi sariwa pa kasi ito medyo sariwa. Balik tayo sa kwento. Habang kami tumatakbo ng kumpare ko patungo sa bundok, sinabi nitong bakit alam ni Yayeng nalilindol. Pre, ako man ay nagtaka at natakot ang biglang nag-iiyak ang inaanak mo at sinisigaw na may lindol at bagyo daw na magkasunod. Sagot ko. Pre, mula ngayon mag-ingat ka sa mga salitang lalabas sa bibig mo ha. Baka mapahamak ang inaanak ko. Atin muna ang lahat ng detalyeng sasabihin ni Yayeng. Pare, magugulo ang buhay niyo. Maniwala ka sa akin. Napaisip ako sa tinura ng kumpare ko. Tama nga naman ang kanyang payo sa akin. Baka puntahan ng mga tawang anak ko at lalo itong magulo ang buhay. Ayaw pa naman niya ang mga taong tagabayan o mga katulad niya. Nadat na naman namin na umiiyak ang mag-asawang si Manong Kaloy. Sa 3 nilang anak, 2 lang ang nahila nila palabas ng bahay nila. Halos buong bahay nila naguhuan ng lupa at bato galing sa itaas ng bundok. Sana pala nakinig na ako sa iyo, Lando.
Hindi kasi ako naniniwala sa iyo kaninang umaga. Sana buhay pa ang bunso ko. Nasa loob siya ng kwarto. Doon siya natabunan ng malaki na lupa. Isa akong ama at ramdam ko ang sakit ng daing ni Manong Kaloy. Lumuluha ito at parang asong pilit na naguhukay. At kahit pigilan namin, ay ayaw itong paawat. Dumating ang mga rescuer at 4 na kabahayan pala ang natabunan ng landslide. At 2 matanda, 1 bata ang nawawala. Umalis na kayo dito, Manong Kaloy. Dumilim na ang langit. Mukhang may bagyo na paparating. Ang mag-ina mo, pasamahin mo muna kina Kapitan. Parang awa mo na. Ayaw ko, Lando. Ang bunso ko, gusto ko makuha ngayon din. May 2 ka pang anak, Manong Kaloy. Maawa ka sa kanila. Parang natauhan ito sa aking pakiusap at napatitig sa kanyang mag-ina. Kaya nakita kong sumama na ang mag-anak kina Kapitan. Maya-maya nga nawala na ang sikat ng araw. Medyo lumakas na ang hangin. Nagkatinginan na kami ng kumpare ko. Iisa ang nasa isip namin. Tama na naman si Yaying. Nagtatatakbo na kami pabalik sa bahay namin. Sumisigaw ako papalayo at sinasabi ko sa mga tao doon na malakas ang bagyo. Umuwi na muna. Sa lugar kasi namin kahit mga signal number 1 lang ay sobrang lakas ng hangin. Although naman malakas masyado ang ulan, yung hangin talaga. May nakinig sa akin at mayroon ding hindi. Nag-sign of the cross na lang kami ni kumpare at kumaripas na lang kami ng takbo. Malayo pa lang kami. Ang anak ko'y umiiyak na at nasa labas na ng bahay namin at sumisigaw ng, Itay! Ninong! Agad naman kaming tumugon at naghiwalay na kami ng daan ng kumpare ko. Ligtas kaming nakauwi at ilang oras pa. Isang malakas na ulan na may kasamang malakas na hangin nga ang naranasan namin. Ganoon talaga ang probinsya ng Catanduanes. Bigla na lang nagbabago ang klima. Bagyo man o ulan, ganon kalala ang agarang pagbabago ng kapaligiran. Mistulang hating gabi na ang itsura ng kapaligiran namin. Kahit 5:00 pa lang ng hapon noon. Takot na takot kaming mag-asawa habang si Yaying ay kalmado. Itay, inay, huwag kayong mag-alala. Hindi po dadaanan ng bagyo ang bahay natin. Pati kina Ninong. Sabi yan ng kaibigan ko. Siya daw po ang bahala sa atin. Napatulala na lang kaming mag-asawa at hindi na kami nakapagsalita pa. Magdamag na halos walang tigil ang ulan at malakas na hangin. Nakikiramdam ako sa aming bubungan at magkakakuli pa rin ito. Hindi kasi kagandahan ang bahay namin at kalahati lamang ang semento. Pero bulong ng asawa ko, parang walang hangin at ulan na pumapatak sa bubungan namin. At ang anak ko ay nasa kwarto niya, natutulog na ng mahimbing. Lando, at ano kayang klaseng nilalang ang kaibigan ng anak mo? Diyos ko, nangingilabot ako, Lando. Ang anak natin, baka maamaya kunin siya sa atin. Hindi agad ako nakasagot sa asawa ko. Paano nga kung bigla na lang mawala ang anak namin? Sino nga ba ang kanyang mga kaibigan na hindi naman namin nakikita? Lumipas ang magdamag at ang anak namin. Parang walang kakaba-kaba. Habang rinig namin ang nagungdong ng kulog at kidlat sa kabundukan na hindi kalayuan sa amin. Halos 2 araw bago tumigil ang malakas na bagyo. Sira ang lahat ng mga puno sa paligid ng bahay namin. Putol ang mga sanga at nagkalat ito. Pero nagtataka kaming mag-asawa dahil normal lang na ulan ang pumatak sa bubungan namin. Maging ang mga hayop namin sa paligid ay parang baliwala lang sa kanila ang nangyaring bagyo.
Agad ko namang pinuntahan ang aking kumpare at kinumusta. At ayos lang din naman ang kanyang bahay. Hindi ito naapektuhan at nagpasalamat din ito sa akin. Muli, titig na titig ito sa mga mata ko. Ramdam ko ang kanyang pag-aalala. Humawak ito sa balikat ko at sinabi nitong magpakatatag lang ako dahil tiyak na hindi lang iyon ang himalang magagawa ng inaanak niya. Ako ang natatakot para sa iyo, pre. Kita mo yung super bagyo, nakaligtas tayo. Dahil yun sa inaanak ko. Ano pa kaya ang kasunod nun? Saad ng kumpare ko. Sabay turo sa akin sa mga malalaking sanga ng puno na inaalagaan namin. Ngayon putol na naman at mukhang wala na talagang pag-asa pa na makapagpalaki kami ng mga puno. Tulad ng dati, kailangan naming puntahan ang aming mga abaka at muli kaming babangon. Sanay na kami sa ganong senaryo. Kahit naglalaro pa rin sa utak ko kung bakit nahulaan ni Yaying ang lindol at ang pagdating ng bagyo, ay palaisipan pa rin sa akin. At kahit kaming mag-asawa ay hindi saklaw, kung paano ba namin malalaman kung sino ang kaibigan ng anak namin. Hindi namin malaman saan kami magsisimula ng asawa ko. Ano pa nga ba ang aming gagawin? Babalik muli kami sa totoong buhay matapos ang bagyo. Sa mga sumunod na araw ay napakaganda na naman ang panahon. Kaya balik kami sa aming gawain. Tinapos ko ang mga abaka na order sa akin. Ang aking anak na si Yayeng bumalik sa burol at kagaya ng ginagawa niya noon, doon na muli siya tumatambay at wala naman kaming lakas ng loob na pigilan siya dahil kita naman naming mag-asawa na kung anuman ang ibinigay na kapalaran ng Diyos sa kanya ay masaya ito. Pinangako namin na susuportahan na lang namin ang anak namin hanggat nabubuhay kami. Ang kinakatakot lang namin, paano kung mawala na kami? Sino ang mag-aalaga sa anak namin? Maging ang kumpare ko, namomroblema din ito at karamay namin ito sa lahat ng oras. Kababata at matalik kitang kaibigan, paring Lando. Hindi mo maalis sa aking mag-isip. Paano pag wala na kayong mag-asawa? Sana gumanda ang buhay ko at hindi ko naman pababayaan ang inaanak ko. Sa gabi, bago ako matulog, pare, yan ang laman ng isipan ko. Bahala na ang Diyos, pre. Hindi naman kami masamang tao. Binigay ng Diyos sa amin ang anak namin at kailangan naming alagaan ito. At isang araw nga nadatnan kong nagtatalo ang mag-ina ko. Bakit nga sumasagot ka nga, Yayeng? Bakit hindi nababawasan ang napkin mo? Hindi ka na ba dinadatnan, ha? Hindi na po, inay. Buntis kasi ako. Sagot ng anak ko na ikanagulat naming mag-asawa. Ano, Yayeng? Buntis ka? Sino ang ama? At saka wala naman tayong malapit na kapitbahay na binata dito, ah. Ang malayong kapitbahay naman natin, pinsan mo. Sino ang nakabuntis sa'yo? Tanong ko na halos manlamig ako sa nerbiyos. Si Arthur po, itay. Arthur? Sabay naming banggit ng asawa ko. Inay, itay. Nasa tamang edad na po ako. Tsaka mahal ko po si Arthur. Kababata ko yun. At isa siyang anak ng hari ng mga engkanto sa burol. Malaki ang mansyon niya at mababait ang mga magulang niya. Mayaman po sila, maraming ginto. Tsaka mahal na mahal niya ako. Wika pa ng anak ko. Halos tumaas ang presyon ko nang sabihin yun ng anak ko. At kung hindi kaagad ako naalalayan ng asawa ko, baka na-stroke na ako. Pagod na pagod ako ng araw na iyon at hindi ko kayang tanggapin ang sinabi ng anak ko.
Normal lang naman siguro bilang magulang na bigla na lang nabuntis o mabuntis ang anak mo. Anak, maawa ka naman sa itay mo. Maawa ka sa amin. Huwag naman ganyan. Bukas na bukas, ipapa-check up kita sa center ha. Saad ng asawa ko. Sumama naman ang anak ko sa asawa ko kinabukasan at para bang walang alinlangan ito o takot. At sa center, sinabi ng nurse na buntis nga ang anak ko at halos 2 buwan na daw. Halos hindi na ako nakapagtrabaho ng araw na yon at maghapon kaming tulala. Hindi mo na namin pinalabas ng bahay ang anak namin at ang iniisip ko, may nangrip sa kanya. At iyon ang aalamin ko. Taga saan at sino ang lalaking iyon. At habang nasa loob ng kwarto ang anak namin, rinig namin na may kausap na naman ito. At nangilabot na kaming mag-asawa. Dahil parang may tinig ng isang lalaki sa loob ng kanyang kwarto. Yayeng, Diyos ko. Anak, sinong kausap mo dyan ha? Si Arthur itay, dinalan ako ng prutas tsaka huwag daw akong lalabas. May malalakas na kidlat daw ngayon, malakas at matatalim. Kaya itay, huwag ka ring lalabas muna ha. At itay, heto ang pera, itabi mo. Matagal daw ang tagtuyot, wala na tayong ipon. Saad pa ng anak ko. Anak, 5,000? Ang dami naman ng pera mo. Saan galing yan ha? Masama ang magnakaw anak. Sinabi ko yan sa iyo noon pa man. Wika ng asawa ko na alalang-alala na sa perang hawak ng anak namin. Bakit ba ayaw ninyong maniwala? May asawa na ako, hindi siya tao. At saka mayaman si Arthur. Bakit kayo ganyan? Saan naman ako magnanakaw? Hindi naman ako nakakaalis ng lugar natin. Maniwala naman kayo. Magkakaanak na ako, inay. Magkakaapo na kayo. Nangilabo talaga kaming mag-asawa. At naisip ko nga, paano nga naman siya makakapagnakaw ng ganoong kalaking halaga? Bagong-bago ang pera at hindi naman peke. At bigla nga sumama na ang panahon. Bigla na lang matatalim ang kidlat sa kabundukan. At may prutas din kinakain ng anak ko. At wala naman kaming kapitbahay na nagbibigay sa kanya. Diyos ko, Lando. Ano bang nangyayari? Ano ang gagawin natin? Pag-aalala ng asawa ko. Dumaan nga ang mga araw at lagi kaming nakakarinig ng boses ng lalaki sa loob ng kwarto ng anak namin. Ibig sabihin, engkanto nga ang ama ng magiging apo ko at hindi naman kami makapagkwento sa mga kaanak namin, lalo na sa ninong ni Yayeng at baka isiping nababaliw na kami. At lumipas nga ang mga buwan at lumalaki na ang tiyan ng anak ko. Kaya kumausap na kami ng komadrona na kamag-anak namin. Pinaalagaan namin si Yayeng. Nakiusap kami na sana maawa sa anak namin at huwag huhusgahan. Maging ang komadrona ay takang-taka at nangako naman na aalagaan niya ang anak namin. At kumalat na nga sa buong barangay namin ang nangyari sa anak ko. At sinasabihan kaming mga sira daw ang ulo namin. Lando, andyan na yan. Kahit ano pa ang gawin mo. Kung sino mang Poncio Pilato ang ama ng apo mo, tanggapin mo na. Wala na tayong magagawa pa. Saad ng komadrona. Tangkap naman po namin, nanang, at handa naman kaming alagaan ang apo namin. Kaya lang, ang mga kabarangay natin, mapanghusga masyado. Hayaan nyo na lang na mabalita na naanakan at nadisgrasya ang anak nyo. Kesa naman na sinasabi ng ilan na sira ang ulo ni Yayeng at nagpaanak ito sa mga lalaki. At kaya laging nasa burol. Litong-lito kaming mag-asawa sa nangyari
at hiyang-hiya kami sa mga tao. Maging ang ninong ni Yayeng ay hindi makapaniwala kung bakit biglang nabuntis ang inaanak niya. Aalamin natin pare kung sino ang lalaking nakabuntis sa inaanak ko. Baka mataga ko pa ang lalaking yon. Pare, litong-lito na ako. Baliw na nga yata kami. Saan ba ako nagkulang pare? Halos pareho na kaming tulala ng kumpare ko. Hindi kami makapagtrabaho ng tama. Lagi kaming nag-aabang ng dayo sa barangay namin. Wala naman kaming makitang ibang lalaki sa burol. Maging sa malalayong kapitbahay namin ay walang binata. Lahat na kabataan at ang iba ay kamag-anak ko mismo ang nasa malapit lang. Sa tansya ng asawa ko, 5 buwan pa lang ang tiyan ng anak ko. Pero manganganak na daw siya. Sabi daw noong Arthur na asawa niya na lagi nitong sambit sa amin. Relax lang po kayo, inay. Safe po akong manganganak at nasa tabi po lagi ang asawa ko. Tama na po ang pag-iisip ng masama. Baka mamaya magkasakit pa kayo. Tumigil ang mundo naming mag-asawa dahil isang malusog na sanggol nga ang aming apo. Tisoy na tisoy at may matangos na ilong. At kay ganda ng kulay na mga mata nitong kulay bugaw. At ang pinagtataka pa namin, maging ang komadrona, namulagat sa anyo ng sanggol. Hindi man lang nahirapan ang anak namin ng mga anak. At parang may nakahawak sa kanya na hindi namin nakikita. Diyos ko, Lando. Ang gwapo ng sanggol na apo mo. Alagaan niyo ang apo niyo, ha? At tanggapin na lang ninyo ang nangyari. Sige na, at aalis na ako. Saad ng komadrona. Binayaran namin ng malaking halaga ang komadrona para manahimik ito at huwag nang kumalat pa ang maling balita. Anak, nandito ba ang ama ng bata ha? Tanong ko. Opo, itay. Hindi naman siya umaalis sa tabi ko buhat ng magdadalang tawa ko. Diyos ko anak, magdasal ka nga. At kung sino ka man po, huwag mong kukunin sa amin ang anak at apo ko. Maawa ka po, hindi ka namin nakikita. Magugulo ang buhay namin. At ang mga kabarangay namin, iba na ang tingin sa amin. Sambit ng asawa. Hindi daw po kami kukunin, inay. Huwag daw po kayong mag-alala at may pera sa kama ko, inay, para daw sa anak niya iyon. Saad pa ng anak namin. At paglingon nga namin, maraming pera ang nasa ibabaw ng kama ng anak ko. At halos 100,000 ang halaga nito. At bagong-bago ang mga lilibuhin, halos 1 kahon ito. Nababaliw na yata kami sa isip ko ng mga oras na yon. Anak, isuli mo yan. Natatakot na kami ng nanay mo. Itay, matanggap niyo sana kami at sana maging masaya na lang kayo para sa amin. Bilang magulang, ano pa nga ba ang magagawa namin? Halos magkasakit na ang asawa ko dahil sa pag-iisip. At habang tumatagal, natanggap na namin ang lahat. At para bang may nagkukondisyon ng utak namin at kalma naming pinalalaki at natanggap na namin ang apo namin. Normal naman ang mag-ina at tanging kami lang ang mag-asawa ang may alam ng katotohanan. Pero sa kabila ng lahat, masakit man, patuloy kaming pinag-uusapan sa buong barangay namin. Lumaking hindi nag-aaral ang apo namin dahil na rin sa mga kabarangay namin, nakakaiba na ang tingin sa amin. Maging mga kamag-anak namin ang kanilang alam na rape ang anak namin at hindi alam kung sino ang ama. At laman kami ng usap-usapan ng buong barangay hanggang bayan na yata na disgrasyada si Yayeng. Lalo na't lumalaki ang apo namin na halos kamukha ito ni Tom Cruise. At kahit hindi ito nag-aaral, napakatalino at kayang magsulat at magbasa. Kaya lang nahalata namin, kagaya siya ng anak namin, late bloomer.
5 taon na ito pero ang kanyang kilos parang sanggol pa rin kung dumede pa rin. Pero napakalambing nito at sa gabi, tumatawa ito, naglalaro. Alam namin na andon ang ama nito at nakasanayan na namin ang ganoong senaryo. Pero kahit bahay at burol lang ang naabot ng mag-ina, magalang at mabait na bata ang apo namin. Para bang may gumagabay sa kanya ang nagtuturo ng tama at mali. Para bang may nagtuturo sa kanya ng tamang asal. At alam naming mabubuti sila. Kung sino mang nilalang ang ama ng apo namin. At may sarili din itong mundo. At dahil mapera ang mag-ina, mamahalin ang kagamitan nila. At kada isang labas ni Yaying patungo ng bayan, tinginan ang aming mga kabarangay at awang-awa ako sa anak ko. Wala namang pakialam ang anak namin sa kanyang mga naririnig. Halatang ginagamitan ito ng mahika ng manugang naming elemento. Mapera ang anak namin at dahil doon, inggit na ang nakikita naming dahilan kaya maraming kaanak namin ang namamalita na mga sira daw ang ulo talaga namin. Lando, naedad na rin tayo. Paano sila pag nawala na tayo? Natatakot ako baka saktan sila ng mga tao. Pag-aalala ng asawa ko. Hindi papayag ang ama ng bata, Rita. Kung totoo man na laging nasa tabi nila ang ama ng apo natin. Kaya huwag kang mag-alala. Saad ko naman. Ramdam ko habang tumatagal, may gumagabay nga sa mag-ina ko. At baliw man ang tingin sa aming mag-anak, wala na akong magagawa. Ilang beses ko ring naririnig na may kausap ang apo ko at iginagalang ko ang kanilang pribadong buhay. Masaya nga kaming namuhay na masagana at hindi na naghihirap pa sa pananalapi. Maraming nagtataga din sa aming biglang pagganda ng kabuhayan. Tinutura ng asawa ko na magdasal ang aming apo. At memoryado din ito ang dasal ng Katoliko, kaya naman lagay ang loob namin. Pero sa edad na 14 na ang apo namin nang nagkasakit ito at ayaw ipadala ng anak namin sa doktor dahil may sarili daw manggagamot ang mga ito. At sinabi nga ng anak namin na hindi na kayang katawan ng apo namin sa mundo ng mga tao. Masakit man, ewan ko. Pero parang may katotohanan ang lahat ng kanyang sinasabi. At isang araw, nawala na lang ang apo namin at hindi man lang nag-aalala ang anak namin. Wala na kaming iluha. Ano ba naman ang magagawa naming mag-asawa? Basta sinabi ng anak namin na huwag mag-alala. Nasa magandang katayuan na ang anak niya. Patuloy na pumupunta sa burol ang anak namin at tuloy lang ang buhay naming puro kababalaghan na lamang. At dahil matanda na kaming mag-asawa, sumunod na lang kami sa takbo ng buhay namin. Hanggang isang araw, bumalik ang apo namin na malusog at lalo itong gumandang lalaki. Lolo, Lola, kumusta po? Dito na muli ako. Aalagaan ko po ang inay dahil magkakasakit ito ng malubha. Napamulaga na lang kami ni Rita. At para bang nagbakasyon lang sa ibang bansa ang apo namin. Apo, saan ka ba galing ha? Tsaka paano mo nasabi na magkakasakit ang inay mo? Lolo, alam ni amang lahat. Advance sila sa mundo nila. Mangyayari pa lang po dito sa mundo natin. Alam na nilang magaganap pa lang. Kaya alam ni ama na magkakasakit ang inay ko. Napaluha naman ang asawa ko at sinabing paano naman kami. Kailan ba kami mamamatay? At halos sumagulgol na ang asawa ko. Dahil na rin sa mga pangyayaring mahirap paniwalaan. Apo, huwag niyong hayaang mauna kami ha. Kawawa naman ang inay mo. Kailangan na maihanda ang lahat at tama na ang mga hiwaga na dala-dala niyo. Matanda na kami ng lolo mo. Hindi na namin kaya ang mga pangyayaring kakaiba. Basta apo,
Alagaan mo ang inay mo ha. Si ama daw po ang bahala, Lola. Huwag ka na daw pong lumuha. Tsaka matagal pa tayong magsasama-sama dito. Marami pa pong gustong mangyari ang ama ko para sa inyo. Parang ang isang himala, bumalik kami sa normal na buhay. Maging ang kumpare ko na ninong ni Yayeng ay tinulungan ng anak ko. Binigyan ni Yayeng ng puhunan ang ninong niya para makapagsimulang mamili ng abaka at hayop. Matanda na rin ang pare ko at lagi nitong sambit. Magpasalamat na lang daw kami sa Diyos at mag-enjoy na lang at hindi na naman kami magtatagal sa mundo. Masaya kaming mag-asawa dahil nakikita naman naming ang apo at anak namin ay marangya ang pamumuhay. Nalulungkot din kami dahil hindi na kami kinikilala ng aming mga kamag-anak. Halos ipagtabuyan kami ng partido ng asawa ko at maging partido ko. Ikinakahiya nila kami at dapat daw na iwasan kami dahil mga sira na daw ang ulo namin. Dumadalo kaming mag-asawa sa mga reunion at mga handaan sa barangay at halos ipagtabuyan nila kami. Walang halos pumapansin. Kung meron man ay para bang mararamdaman mo na may halong kaplastikan lang. Lando, di ba kayo nahihiya sa tao? Talagang nakaka-attend pa kayo sa mga okasyon dito sa barangay natin? Asa ng anak mong disgrasyada ha? At kayo namang mag-asawa, kinonsente nyo ang kalandian ng anak nyong sinto-sinto. Umalis na kayo at kami ang nahihiya sa tao. Kalat na ang kahihiyan ng anak ninyo. Wika ng panganay na kapatid ng asawa ko. Halos umiiyak ang asawa ko habang pauwi kami ng bahay. Agad ko namang pinagsabihan ito at baka ako makita ng anak namin ang kanyang pag-iyak. Mabuti pang mamatay na lang ako, Lando. Wala na akong pamilya. Lahat ng kapatid ko, ikinakahiya nila ako. Gayon ka din, iniiwasan ka na ng mga kamag-anak mo. Ano pa ang saysay ng buhay nating ito? Saad ni Rita. Ang isipin mo, ang anak natin. Huwag mong isipin ang sasabihin nila. Tayo ang nakakaalam ng totoo. Kunting panahon na lang ang itatagal natin sa mundo, Rita. Ang anak natin ang mas mahalaga. Magtiwala tayo sa sinabi ng apo natin at magdasal tayo. Huwag mong idepende ang buhay mo sa iba. Basta tayo, kung ano ang gusto natin, gawin natin. Nang araw ngang iyon, ay pinilit naming huwag ipahalata kay Yayeng ang nangyari. Pinilit kong itinago ang lungkot. Kahit ayaw ni Yayeng, patuloy akong naghahabi ng abaka at nakikita ko ang mag-ina sa burol. Masaya at parang walang kaproblema. Pinag-aaralan ko ang kanilang kilos at talagang may kasama sila sa burol. At alam kong elemento nga ang manugang ko at hindi ito tao. Nakasanayan na nga namin ang ganong senaryo. Kahit may ilan kaming kabarangay na nanggigigil kay Yayeng. Nalaman ko na lang na may ilang tao nang lumalapit sa mag-ina at kinukot siya. Kaya naman nagagalit na ang aking engkantong manugang at ginagawan sila ng masama. Isang umaga, sinalubong ako ng aming malayong kapitbahay at kung ano-ano ang ibinentang niya sa anak ko. Lando, anong ginawa ng anak mo sa asawa ko? Ang taas ng lagdat kagabi at ngayong umaga, bigla na lang itong nilagnat. Ang kausap lang naman niya kahapon sa burol ay ang anak mong baliw. Anong klase kayong nilalang? Dapat lumayas na kayo dito sa barangay natin. Aba, teka lamang po. Sobrang naman yata ang pagbibintang mo sa anak ko. Unang-una, ang burol ay sakop ng lupain ko. At asawa mo ang lumapit. Tapos nagkataon lang siguro na nilagnat ang asawa mo. Anak ko na kaagad ang sisisihin mo. Pag ganyan, isasara ko ang daanan nyo. At huwag na kayong dadaan sa lupain ko. Halos mag-aaway na nga kami ng kapitbahay kong nakatira sa kabilang bahagi ng burol. At naawat lang kami ni Paring Roy. Kaya tumigil ang kapitbahay ko sa paninisi sa anak ko.
Mga Ablo, tama na po. Chismosa kasi ang asawa mo at tanaw ko kahapon. Siya ang lumapit kay Yayeng. Bakit naman porke nilagnat ang asawa mo ay si Yayeng na ang may kasalanan? Para namang mali iyon. Kayo ang lumapit kay Yayeng at lupain ni paring Lando ang burol. Kaya kayo ang mali. Ewan. Magsama kayong magkumpare na parehong sira ang ulo. Sigaw ng kapitbahay ko. At hindi ko matanggap ang kanyang mga sinabi sa pagkatao ng anak ko. Paring Lando, yan na nga ang kinakatakutan ko. Ang ganyang senaryo na sila na mismo ang lalapit kay Yayeng. Kung totoo na ang manugang mo ay engkanto, mananakit nga iyon ng tao. Babakuran ko na ang daan, paring Ray. Ikaw lang ang pwedeng dumaan. Lalagyan kita ng shortcut na daan mula sa bahay mo. Pero ang nasa kabilang burol, wala na silang dadaanan. Lupain mo yan, paring Lando. Karapatan mo yan at para na rin walang makalapit kay Yayeng sa taas ng burol. At napon ako, pare. Mas lumaki ang puno ng balete. Nangingilabot ako, pare. Napatitig nga ako sa puno ng balete at napakalaki na nga ng katawan at ang mga sanga ang taas na nito. At lalong lumaki ang puno kumpara noon. Para bang may buhay ito at kakaiba nga ang pagkaramdam pag tinitignan ko ito. Lalo ngang nagalit sa amin ang mga kapitbahay namin at gumagawa ni sila ng gulo. Binabato nila si Yayeng pag nakikita nila ito sa bayan. At kung ano-ano ang kanilang isinisigaw na masasakit na salita. Lumayo na kasi ang kanilang daan. Umiikot na halos sila sa kabilang barangay para makalabas ng kabayanan. Kaya lalong nagalit ang mga ito sa amin. Pero ang kapalit ng kanilang ginagawa sa anak ko ay malubhang sakit. Kaya naman di lumaon ay kinakatakutan na nila si Yayeng. Pare, nagdugtong-dugtong ang mga pangyayari. Lahat ng mga galit na galit kay Yayeng na kabarangay natin ay nagkakasakit ang malubha. Pare, lalong malaki ang gulong ito. Kausapin mo na lang si Yayeng na siya mismo ang umiwas sa mga kabarangay natin. Natatakot ako, pare, sa mga susunod na mangyayari. Mag-iingat kayo, ha? Tama nga ang pare ko. At sinubukan kong kausapin ang anak ko. Anak, ang asawa ni Mang Ablo, yung kapitbahay natin na malayo, nasa ospital na at agaw buhay na. Anak, sa iyo binibintang ang lahat. Maging ang mga nakaaway mo sa sentro ay malubha na rin daw ang sakit ngayon. Nahihirapan na kami ng nanay mo, Yayeng. Baka saktan nila tayo at magpetisyon sila na paalisin sa barangay na ito. Itay, ayaw naman ni Arthur na nagawin yon sa kanila eh. Pero malupit sila at hindi na po tama ang kanilang bintang sa akin. Nagagalit po ang asawa ko, itay, at hindi nila tayo pwedeng paalisin sa lupain natin. Magagalit po ang asawa ko at sila po ang lumalapit sa akin, hindi naman ako. Wala na tayong katahimikan, anak. Napapagod na kami ng inay mo. Baka mamaya saktan na rin kami at wala na kaming kalaban-laban dahil matanda na kami ng inay mo. Kita ko ang lungkot sa mga mata ng anak ko at alam ko na tama naman ang kanyang sinasabi. Mga kababaryo namin ang lumalapit kay Yayeng at hindi naman ang anak ko ang nagsisimula ng gulo. At isang gabi nga, nangyari na ang kinakatakutan namin. May isang grupo ng kalalakihan ang natanaw kong paparating. Galit na galit ang mga aso namin. Agad kaming nagsara at sinabi ko kay Yayeng at sa apo ko na maggulong sa kanilang kwarto. Nagsimula na nga ang sigawan at umulan na nga ng mga bato. Salot ka, Yayeng! Demonyo ka! Namatay ang asawa ni Mang Ablo. Kagagawan mo yon. Demonya ka! Lahi ka ng dyablo! Dapat kayong sunugin, mga salot! Dapat ka ring mamatay, Yayeng! Sigawan ng mga kabarangay namin
at puro sila lalaki at kargada ng bato at itak. Umulan na nga ng malalaking bato at nakaamoy ako ng gaas. Ang mga aso namin ay nanahimik at para bang may ginagaw silang masama sa mga ito. Itay, galit na galit ang asawa ko. Pasyensya na po kayo, pero may gagawin si Arthur para iligtas tayo. Natakot ako sa tinura ni Yaying. Maya-maya lamang, pagsilip ko sa labas ng bahay namin, nagsigawan ang mga kalalakihan dahil bumabalik ang mga bato sa kanila. At nagliwanag ang paligid dahil ang ibabato pa lang nila na nag-aapoy na dahon ng niyog ay sa kanila bumabalik at silang nasusunog. Takbo! Talagang ang pamilya yang. Wala tayong laban ng apoy. Nasa atin bumabalik. Takbo tayo! Nagtakbuhan nga palayo ang mga kalalakihan at walang nangyaring masama sa amin. Pagkalabas ko, isang lalaking mahaba ang buhok at napakalaking lalaki ang nadatnan ko sa aming bakuran. Lumabas ang mag-inang Yaying at ang apo ko tumatakbo patungo sa lalaki at yumayakap. Itay, si Arthur, asawa ko po. Mabait siya, Itay. Hindi siya masama. Lolo, si ama po. Siya po ang tatay ko at hindi siya papayag na masaktan tayo. Wika naman ng apo ko. Maging ang asawa ko ay nanginig sa takot nang makita ang manugang naming engkanto. Ako naman ay napaurong dahil noon lang ako nakakita ng lalaking ganon kalaki at matipuno ang katawan at kakaiba ang kanyang buhok, para itong may sariling buhay. Maganda itong lalaki at tisoy, kamukha ng apo ko, kaya hindi ako pwedeng magkamali. Siya nga ang ama ng apo ko. Mukha namang mabait ito, kaya lang ito nagalit dahil sa mga may nagbalak nga ng masama sa amin. Itay, inay, huwag po kayong matakot sa akin. Hindi po ako masama. Taong engkanto po ako at kababata ko po si Yaying. May bahay po kami sa Borol at ang nakikita niyong puno ng balete ay bahay po namin. Mahal na mahal ko po ang mag-ina ko. Kukunin ko na po sana sila, kaya lang nakiusap si Yaying na wag muna dahil ayaw niyang iwan kayo. Inay, huwag kang matakot ha. Napakabait po ng asawa ko. At Itay, hayaan niyo na sila. Gagawa ng paraan ng asawa ko para tigilan na nila tayo. Bukas na bukas po ay hindi na nila makikita ang bahay natin. Maliligaw na sila at hindi na nila tayo malalapitan. Saad ng anak namin na para bang hindi na siya ang anak namin na special child. Bigla namang naglaho ang asawang engkanto ng anak ko dahil dumating ang mag-ama ni Paring Ray. Pare, ayos lang ba kayo? Hindi kaagad ako nakakatakbo papunta dito dahil kararating ko lang galing sa bayan. Ginabi na nga ako ng uwi. Nagulat ako at sinabi ng anak ko, rinig daw niya ang mga bato at sigawan ng mga tao. Nasaktan ba kayo? Kumusta kayo? Ang inaanak ko at ang anak nito, kumusta kayo? Hindi na kami nakasagot at halos nanlambot na kaming mag-asawa dahil nawala na rin kasi ang mag-ina ni Yaying. Mukhang isinama na ito ng manugang namin. Pumasok na kami sa loob ng bahay at doon ko ipinagtapat kay Paring Roy ang lahat-lahat. Diyos ko pare, hindi ko kakayanin ang ganitong buhay. Nakakaawa naman kayo ni Maring Rita. Wala akong maitutulong sa inyo kundi lumapit kay Kapitan. Kung mabait naman ang manugang niyong engkanto, hayaan niyo na isama ang mag-ina. At ako na ang bahala sa inyong mag-asawa. Yan lang ang iniisip kong paraan para matahimik na kayo. Salamat, Paring Roy. Yan din ang pumasok sa isip ko kanina. Malala na ang sitwasyon, pare. Matanda na ako at wala na akong lakas para lumaban sa kanila.
Magpahinga na kayo pare. Ano man ang mangyari, nandito lang kami ng kumari mo ha. Bukas, kakausapin ko si Kapitan. Ako na ang magpapablatter sa nangyari. Dasal lang pare Lando. Pakatatag ka. Umalis ang mag-ama ni paring Ray. Tulala lang kaming mag-asawa magdamag. Hindi na kami umaasa na babalik pa ang mag-ina ni Yaying. Kinabukasan habang nagkakape kaming mag-asawa, nagulat kami nang matanaw namin ang mag-ina galing sa burol. Inay, itay, nandito na kami. Huwag kayong malungkot. Ihahanda ko muna kayo bago kami kunin ni Arthur. Huwag na kayong malungkot ha. Ako ang bahala. Hagulgol naman ang iyak ng asawa ko at napayakap na lang ito sa apo namin. Akala ko, iniwan na ninyo kami ng tatay mo. Hindi ko kakayanin anak. Baka mamatay ako. Huwag mo muna kaming iwan ng itay mo ha. Apo ko, sabihin mo sa ama mo na wag na muna ngayon. Opo Lola, hindi po kami alis hanggat walang sinasabi ang ama ko. Alam niya ang magaganap pa lang Lola at wag po kayong umiyak ha. Nandito na kami ng nanay. Balik na naman kami sa dating buhay. Payapa na muli at naawa naman sa amin si Kapitan at pinatawag ang mga kalalakihan na lumusob sa amin at binantaan na ipapadampot sa mga pulis pag inulit pa nila iyon. Ang ilang may sakit na nakaaway ng anak namin ay gumaling na daw, balita ni paring Ray. At may ilang kalalakihan daw ang nagpipilit muling lumapit sa bahay namin. Pero hindi na daw makita ang bahay namin. Oras na dumilim na ang paligid. Rinig ko pare nagkukuntuhan sila sa may tindahan. Pag daw gabi na, hindi na nila makita ang bahay nyo. At nakakarating daw sila sa kabilang dako ng bundok pag pinilit nila na maglakad para makarating sa inyong lupain. Makapangyarihan ang inyong manugang pre. Klaseng maharlika ang pinagmulan. Mabuti naman at mabuting engkanto ang makakasama ng inaanak ko. Mahiwaga paring Ray at manhid na ako sa mga kababalagang nangyari. Sa ngayon ang mahalaga, masaya ang apo ko at ang anak ko. At kasama namin sila sa araw-araw. Sapat na sa amin iyon. Salamat paring Ray. Ikaw na lang ang daingan ko. At ikaw ang nakakaalam ng lihim namin. Salamat ha. Huwag kang mapapagod umunawa sa amin. Dumaan pa ang ilang taon. Natahimik naman na ang buhay namin. Kaya lang lumiit na ang mundo ng mag-inang Yaying. Hindi na ito napunta sa kabayanan. At ang apo ko naman, nasanay na kaming mawawala na lang ng ilang araw. Babalik itong may bitbit na mga prutas at may pinapainom ito sa aming halamang gamot. At kahit kailan, hindi kami nagkasakit ni Rita. 60 na ang edad namin ni Rita at ang aming pakiramdam, parang 50 pa lamang kami. Napakahiwaga talaga ng buhay ng aming mag-asawa. Apo, ano yung pinapainom mo sa amin ng lolo mo ha? Bakit parang lumalakas lalo kami? Tanong ni Rita sa apo namin. Katas ng buhay ang tawag ni na ama sa halamang gamot na yan Lola. At hindi kayo magkakasakit hanggat kunin na kayo ng lumalang sa mga tao. Mahal na mahal po kayo ng ama ko Lola. Ramdam kong nasa tabi lang namin ang aming manugang. At sanay na kami sa ganong pagkaramdam. Salamat Arthur ha. Alagaan mo ang mag-ina mo. Pag wala na kami, salamat sa lahat. Mahirap mang unawain pero nasasanay na kami. At isang malakas na hangin ang dumampi sa mga mukha namin. Sapat na iyon para maunawaan ko na mahal nga kami ng manugang naming engkanto. Inaamin kong pakiramdam ko ay parang mababaliw na yata kami. Sino ba namang magulang ang tatanggapin ang manugang na engkanto? Ang mga kababalaghang nangyayari sa aming mag-anak na kailangan kong sumabay na lang sa agos. Gusto ko mang hindi paniwalaan ang lahat, pero ama ako at mahal na mahal ko ang anak ko. Marahil ay kakaiba ang kwento ng buhay naming mag-anak.
Pero kahit naman sino ang lumagay sa katayuan ko bilang ama, malamang ganito rin ang inyong gagawin. Tanggapin ang hiwaga at magtiwala sa may kapal. Buwan ng Pasko noon, pilit naming kinokumusta ang aming mga pamilya. Mas marami kasi ang mahirap sa partido ni Rita. At kahit pa hindi nila kami kinikilala, nagpumilit na mag-abot ng tulong si Rita sa mga nakakatanda niyang kapatid, pati mga tiyahin na nasa dulo na ng buhay. May ilang lumuluha at nagpapasalamat at kinakamusta si Yayeng. May ilan namang galit at ayaw tanggapin ang tulong ni Rita. May ilang may sakit na tiyahin si Rita na pinakausapan namin sa apo namin na bigyan ng halamang gamot. At hindi naman nagdamot ang apo namin. May ilang bumaba na ang kalooban at nagbago ang pagtingin sa amin. Rita, salamat sa tulong, pero natatakot pa rin kami sa inyo. Ano bang nangyayari, bakit gumanda ang buhay nyo? At sino ang ama ng anak ni Yayeng? Tanong ng tiyahin ni Rita. Mabuti pati wag mo nang alamin. Ang mahalaga gumaling na ang iniinda niyong sakit. Matatanda na po tayo. Hayaan na lang natin ang Diyos ang humusga. Saad ni Rita. At mula nga noon, nahati ang mga kamag-anak namin. May lumalapit at nanghihingi ng tulong. At may mga nagmamatigas pa rin. Sabi nga sa kasabihan natin, hindi lahat ng sandali ay masaya at walang kalungkutan. Ramdam ko na gusto na ni Yayeng mamuhay kasama ang kanyang asawa. Inay, masaya ako. Nalapit na muli sa inyo ang ilang kapatid at kamag-anak nyo. At napakasaya ko po. Yan ang sinasabi ng asawa ko, na ihahanda muna namin kayo. Hindi na rin po ako na bata, inay. Gusto ko nang mamahinga kasama ang mag-ama ko. Anak, nauunawaan namin. Sige, pumapayag na kami. Pero wag mo kaming bibiglain, ha? Pakiusap ni Rita. Inihanda na namin ang aming kalooban. Masakit man pero kailangan naming tanggapin ang pasya ng anak namin. Isang panaginip nga ang nagaganap sa aming mag-asawa gabi-gabi. Inay, andito kayo ni Itay sa kaharian o mansyon ng asawa ko. Ito ang kanilang tahanan at daanan o portal. Ang malaking puno ng balete. Hindi sila magpapakita sa inyo dahil bawal iyon sa kanilang batas. Dito na po kami mamumuhay ng apo nyo at sana maging masaya na kayo sa akin, ha? Diyos ko, anak. Kay ganda naman ang lugar na ito. Kay bango ng mga bulaklak at ang hangin kay banayad. Salamat at pinakita mo ang lugar na ito. Ngayon, payapa na kami ng tatay mo. Anak, salamat. At hindi mo agad kami iniwan, ha? Inay, Itay, nandito lang kami sa Borola. Matagal pa ang buhay niyo. Lagi pa rin kayong dadala ng anak ko ng halamang gamot at manatili kayong tumutulong sa mga kamag-anak niyo. Babantayan ko pa rin kayo araw-araw hanggang sa kunin na kayo ng lumika. Kasama niyo pa rin kami. Uwi ka ng isang tinig na alam namin ang manugang namin iyon. Lumuluha kami ni Rita ng magising at ilang araw pa nga ang lumipas. Nakaratay na si Yayeng. Isang sakit na alam kong kagagawan iyon ng asawa niya. Lagi na lang tulog si Yayeng at dahang-dahang naglaho ang kanyang lakas. At isang umaga, hindi na rin nagising ang anak namin. Halos mabaliw ang asawa ko at hindi din namin malaman ang dahilan. Basta ang alam namin, kasama na siya ng manugang namin. Hindi na rin bumalik ang aming apo. Marami man ang nagtatanong, pero wala na kaming sinagot isa man sa kanila. Naipalibing naman namin ang anak namin ng payapa. Maraming nakipaglibing ng mga kamag-anak naming nagbalik loob sa amin. At wala nang naglakas loob pang magtanong kung anong dahilan ng kamatayan ng anak namin. Para bang may mahika na ginamit sa kanila.
para makalimot at iyak kagagawan iyon ng manugang namin. Tipong kontrolado na niya ang isipan ng mga kamag-anak namin. Para na rin siguro sa kapayapaan namin ni Rita. Kaya ginawa niya ang ganon. Ilang panaginip pa ang aming sabay na naranasang mag-asawa matapos ang libing. Nasa magandang lugar ang anak ko at apo ko at nakangiti sa amin. Kumakaway si Yayeng at kay saya ng kanyang muka at kay gaan ang aming pagkaramdam sa panaginip na yon. Tumulo man ang luha namin, masayang masaya naman kaming mag-asawa. At hanggang ngayon, magaang-magaan ang aming kalooban at nanatili kami dito sa lugar namin. At minsan, naririnig namin ang boses ng anak namin na tumatawa at parang sinasabing napakasaya niya. Alam namin kasama pa rin namin siya at inaalagaan kami araw-araw. Minsan din nahahagip ng mata ko na may lalaking pumapasok sa bahay namin tuwing umaga. Makikita ko na lang ang katas ng halamang gamot na nasa tasa. Dinalhan na muli kami ng apo namin. At oras na mainom namin ito ni Rita, kay gaan ng aming pagkaramdam. Para bang kaming hindi natanda at hindi nanghihina. Patuloy ako sa paghahabi ng abaga. At minsan may tubig na lang sa tabi ko at rinig ko ang boses ng anak ko na uminom daw muna ako ng tubig. Tutulo na lang ang luha ko at dahan-dahan na nakasanayan ko ang lahat ng iyon. Sir Casper, muli kong binuksan ang daan sa aking lupain at nakadaan na muli ang nasa 10 pamilya na aming malalayong kapitbahay. Naririnig ko na pag dumaraan sila, sumisigaw sila ng pasasalamat sa akin. Oh, Kalando! Salamat po at paumanhin na. Makikiraan po. At sasagutin ko naman sila ng, Walang anuman. Pwede na muli kayong dumaan hanggat gusto nyo. Pag may maitutulong ako, sabihan nyo lang kami. muling bumukas ang pintuan para sa amin, Sir Casper. May mga kabarangay kaming nadalaw sa bahay namin at may dalang gulay at nakikipagkwentuhan na sila kay Rita. Kay gandang pagmasda ng ngiti ng asawa ko. Ang halakhak nito habang kausap ang dati niyang mga kaibigan na matatanda na rin sa ngayon. Kasabay ang mahinang hagigik ni Yayeng at ang apo ko na ang ibig sabihin, masayang masaya na sila sa nangyayari sa buhay namin. Dumarating din ang mga biglaang bagyo at nananatiling nagbibigay ng babala ang manugang ko. Makikita ko na lamang ang aking mga hayop na nasa tabi na ng aming bakuran. Alam ko na ang ibig sabihin nun. May bagyong paparating. Papasok ako sa kwarto ni Yayeng at sa ilalim ng kanyang kama. Nandoon pa rin ang pera na pambili namin ng bigas at mga kung ano-ano. At ang bulong ni Yayeng na, "Tulungan mo sila, itay ha." Agad naman kami ni Paring Ray na lilibutin ang aming mga kabarangay na nasa kabundukan at mag-aabot kami ng tulong. Taon-taon o minsan sa loob ng isang buwan, dumaraan ang mga bagyo at handa kaming mag-abot ng tulong at muli nga kaming minahal ng aming mga kabarangay. Ngayon ay hindi na namin kayang humabi pa ng abaga. Sir Casper, hirapan na rin ang aming mga kamay at ang binigay ng Diyos na aming katawang lupa ay malapit nang bumigay. Nagpapastol na lang ako ng mga hayop ko at minsan nadadapa at hirapan ng maglakad. Pero may humahawak sa akin na isang matatag na kamay at inahahatid niya ako pabalik sa bahay namin. "Nandito lang ako, itay. Huwag kang mag-alala. Hanggat kaya mo, alalayan kita." Bulong ng manugang kong engkanto. Hanggang dito na lang po, Sir Casper. Maraming salamat po sa inyong matyagang pagbabasa ng liham ko. Pasasalamatan ko din ang anak ni Paring Ray. Siyang nagsalaysay gamit ang kanyang cellphone
at nagtiyaga itong unawain ang bawat gusto kong sabihin. Isipin niyo na ang gusto niyong isipin sa karanasan at kwento ng buhay ko. Pero isa lang ang masasabi ko. Mahiwaga ang mundo at wala tayong karapatang humusga sa hiwaga nito. Muli po, ako po si Kalando ng Catanduanes. Ingat kayo palagi. Oo nga pala, baka marami pang kalamidad ang darating hanggang Nobyembre. Mag-ingat kayo. Kasi ang taon na to, ito ang taon na maraming kalungkutan kahit Pasko. Huwag kalimutan, magkape.